Matapang ang inilabas na pahayag ni Coach Chot Reyes tungkol sa naging aksyon nito sa hindi pagsunod ni Kim Mauri noong Game 3 at Brandon Ganuelas Roster noong Game 2 versus Rain or Shine. Sa kanyang pahayag, tahasang sinabi nito na hindi pwedeng maglaro ang player sa kanyang team kung hindi nila kakayanin ang kanyang estilo. Inamin naman ni Coach Tim na iniisip na umano nila na posibleng isama na ulit si Junmar Fajardo sa first 5 ng SMB sa Game 4. Paniwala niya, malaki ang magiging impact ng 2 araw nilang pahinga matapos ang Game 3 at si Junmar Fajardo idinetali ang lagay ng kanyang iniindang injury kasabay ng pag-amin na malaking bagay sa kanila ang 2 araw na pahinga. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bukod kay Kim Mauri sa Game 3, nauna nang nakitang sinisita rin ni Coach Chot Reyes si Brandon Ganuelas Roster sa nakaraang Game 2 ng bakbakan ng TNT at Rain or Shine. Nagugat umano na sabing pagsita ng 2 beses mag-foul si BGR kay Jonard Clarito at nang matanong ng media, dumipensa ang coach ng TNT kasabay ng paalalang walang karapatang maglaro ang sino man sa kanyang team kung hindi nila kaya ang ganong eksena. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Ganun akong klaseng coach eh. Alam nila, direktang maririnig nila sa akin yan. Ganyan ang kultura sa team namin. Diretso akong magsalita. Walang paligoy-ligoy. Kung hindi nila kayang tanggapin yan, hindi sila pwedeng maglaro sa team na to kung hindi nila kaya yung ganun. Mainit pa rin, di ba? Pero kung tutuusin, kasama naman talaga sa laban yun eh. Siyempre, kung ikaw yung player na masita ni coach, masasaktan ka rin. Lalo na kung mainit ang pagsita sa'yo, di ba? Pero kung kultura nyo sa team, dapat bilang player, alam mo rin yun. Dapat handa ka rin sa anumang ibabato sa'yo ng coach mo sakaling may hindi magandang nagawa ka sa loob ng court, di ba? Expected mo na dapat yun kasi bilang coach, sila yung unang-unang na-frustrate kung hindi mo nagawa ang dapat na gagawin mo sa loob. Ibig sabihin, kasama yung inis ng coach sa'yo in case na hindi mo magawa yung instruction niya, di ba? Yung player-coach relationship, give and take po yan. Pero syempre may limitasyon ng lahat eh. Yun nga lang, sa kaso ng mainit na pagsita, depende na lang siguro sa players kung paano nila tatanggapin yon. Pero tingin naman natin, base sa naging resulta ng pagsita ni Coach Chot, okay naman, di ba? Walang ibang aksyon na nangyari doon kay BGR and of course kay Kim Mauri. Tsaka dagdag na rin natin siguro yung mga coach kasi tatay na rin sila ng mga players sa bakbakan eh. Kung may nangyayaring hindi maganda sa player, kung sa tingin ni coach hindi maganda nangyari sa kanyang player sa loob ng court, siya yung unang-unang nagre-react or magre-react in case na ganun yung mangyari. Siya yung magre-reklamo kagad sa mga officials. Hindi natin sinasabing tama si coach at hindi rin natin sinasabing naapi si player. Ang sa atin lang siguro is wala silang choice pareho eh. Si coach maglalabas siya ng game plan, while si player, siya yung mag-e-execute nun sa loob. At kung hindi nasunod ni player ang instruction or yung game plan, expect mo na rin siguro na magre-react talaga yung coach. Kung tila mainit ang pahayag ni Coach Chot Reyes tungkol sa issue, inamin naman ni Coach Tim Cone na iniisip na nila or pinag-uusapan na ng kanyang grupo ang posibilidad na ipasok agad ni Coach Leo Austria si Junmar Fajardo sa Game 4 kumpara sa mga nagdaang laban na hindi nila ito ginawa. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Pinag-uusapan lang namin yan kung magsisimula ba si Junmar pagkatapos ng 2 araw na pahinga. Sa tingin ko, oo. Isip ko kapag handa na siya, papasok agad siya sa starting lineup. Pero naging maganda rin naman ang resulta para sa kanila sa Game 2 nang hindi siya nagsimula at pinalaro muna bilang off the bench. So ang sinasabi kasi ni Coach Tim mga ka-playoffs, yung 2 araw na pahinga mula linggo ng gabi sa Game 3, Lunes at Martes, di ba? Pahinga sila, walang laban. Kaya isip niya, makakapahinga talaga si Junmar ng mabuti doon. In short, mas magiging maganda ang kondisyon niya kumpara sa mga nagdaang bakbakan kung saan halata naman na may iniinda pa rin siyang injury. Yun yung parang kinakakaba ni Coach Tim. Mas magiging maganda ang hanay ng SMB kung mailagay siya sa starting 5. Mas magiging mataas ang moral kasi ng SMB kung makakasama nila na tila malusog si Junmar Fajardo. At syempre para kay Coach Tim, malaking banta sa Hinebra yon. Hindi magandang balita yon. Kung titingnan natin yung production ni Junmar nung Game 3, maganda na siya, di ba? Nag-double-double na siya doon. 12 points and 14 rebounds. So paano pa kaya kung healthy na talaga siya sa Game 4, di ba? Kung okay na yung katawan niya. Bukod dyan, magre-resulta din ng agarang adjustment sa panig ng Hinebra ang posibleng pagsama ni Junmar sa first 5 ng SMB. Maganda itong mga ka-playoffs ha. Magiging loaded ang SMB kung sakali habang ang Barangay Hinebra sasandal ulit sila sa mga maiinit na kamay ng kanyang players na kumamada ng matindi ng Game 3. Habang iniisip ni Coach Tim ang posibilidad na makapasok na agad si Junmar sa bakbakan sa Game 4, tuluyan namang binasag ni Kraken ang pananahimik sa kanyang iniindang injury. Sa kanyang inilabas na pahayag, idinitalya nito ang nararamdaman. Sinagot din niya ang isyong nananakit ang nasabing injury. Narito ang kanyang paglalahad.
Tutukan natin si Junmar sa report ni Jerry Ramos sa Spain. May parang cramping tapos konting punit. Pero okay naman, nagtatight lang siya. Hindi naman ganun kalaki yung punit, pero i-manage lang siya. Medyo okay naman, tight lang ng konti. Pero hindi naman siya masakit eh. May pahinga kami 2 days, malaking bagay para sa akin yon. Hindi lang ako, pati na rin sa mga teammates ko. So ayun naman pala eh, hindi naman siya nananakit. May konting punit, pero kayang-kaya base sa mga sagot ni Junmar Fajardo. Tapos yung 2 days na pahinga, malaki magiging impact nun, hindi lang sa kanyang injury, kundi maging sa kanyang mga kasama sa hanay ng SMB. Dahil sa mga ganitong pahayag mga ka-playoffs, asahan na siguro natin ang umaati kabong bakbakan sa Game 4. For sure, pipilitin ng SMB na tumablay yung serye sa Ginebra, di ba? Ayaw nila yung 3-1, habang ang Ginebra, ayaw naman nilang tumabla ang SMB sa serye. Well, depende talaga yan sa mga player. Kung sino makakapag-execute ng kanyang game plan, sa tingin natin siya yung kukuha ng panalo sa Game 4. Ang Ginebra, explosive yan. May kakayahan talaga silang pumutok at manalasa. Lalo na kung nasindihan pa ng crowd, di ba? Yung SMB, ganun din sila. Kayang-kaya din nilang bumalik at kumuha ng panalo sa Game 4. Wala nang explanation dyan. Loaded sila mga ka-playoffs. So, ibig sabihin, hindi na natin dapat palampasin ang bakbakan ngayong Miyerkules. Alas 5 ng hapon po yan ha. Sigurado maraming masisiyahan. And of course, marami ding iiyak matapos yung bakbakan. So guys, maraming salamat.